Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ng mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya nang sabi ko po kanina, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Papa San Pablo ika-6. Siguro nga po sa nakakarami sa atin, para siyang naging anino ng kanyang naging kahalili na mas kilala at mas tumimo sa puso ng nakakarami na si Papa San Juan Pablo ika-2. Ngunit kung tutusin, si Papa San Pablo ika-6 ang maraming unang ginawa para sa simbahan. Sa katunayan, siya po ang unang Santo Papa na dumalaw dito sa atin sa Pilipinas. Siya talaga ang unang Santo Papa na umikot sa mundo, lumabas mula sa Batikano, sa simbahan lang doon sa Roma, at pumunta
sa maraming lugar. Yun nga lang, dahil mas mahaba ang naging panahon ni Papa Juan Pablo Ikalawa, siya yung mas maraming napuntahan at mas madalas, gaya din sa Pilipinas, na 2 beses tayong napuntahan ni Papa San Juan Pablo Ikalawa. Ngunit si Papa San Pablo Ika-6 ay nataguriang pinuno na hindi naintindihan ng maraming tao. Para sa iba, siya'y napakamakabago. Sa kanyang panunungkulan, naganap ang mga pagbabago sa liturhiya. Yung mga nakakatanda dito, kung naalala po ninyo, noon ay nakatalikod ang pari. Sa salitang Latin, ang halos buong misa. Kay Papa Pablo Ika-6, naganap yung mga pagbabago. Humarap ang pari, mas marami na ang paggamit sa wika ng mga tao, at iba-iba pang mga pagbabago. Kaya nga, siya'y nataguri ang masyadong makabago. Kaya hindi rin siya naunawaan at natanggap ng ibang kapwa Katoliko. Ngunit siya rin ay tinawag na makaluma. Kaya nga minsan sabihin natin, hindi mo mailagay ang sarili mo, sala sa init, sala sa lamig. Siya'y makabago sa iba, pero sa iba naman siya'y makaluma sapagkat patuloy niyang ipinagtanggol, pinanindigan ang kahalagahan ng buhay. Nung inaakala ng iba na magbabago na ang simbahan, papayagan na ang abortion, ang diborsyo, ang iba pang mga makabagong pananaw ng mundo, nanindigan si Papa San Pablo Ika-6 sa orihinal na turo ng simbahan, lalo na sa pagpahalaga sa buhay at pamilya. Sadya talaga pong mahirap sumunod sa Panginoon. Sadya talagang mahirap kung tunay nating isa sa puso, kung gusto nating maging tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Gaya ng sinabi ko nitong mga nakarang araw, hindi ganon kadaling sabihing deboto ko ng Nazareno. Hindi dahil nagsisimba ako lagi sa Quiapo, nakasuot ako ng purpura, nagpo-prosesyon ako, namamasan ako, naglulubid ako, deboto na ako. Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, ang tunay na Kristiyano, ang buhay niya ay sumasalamin, sumusunod kay Jesus Nazareno, gaya ni San Pablo Ika-6. At iba ang panukat ng Panginoon. Kung sa mundong ito, ang panukat ng mayaman, sino raw ang mayaman? Kung tatanungin ko kayo, sasabihin niyo siguro, ang mayaman, yung maraming naipon. Sa mata ng Diyos, ang mayaman, yung maraming naibigay. Iba ang panukat ng Diyos. Kung tatanungin natin ang mundo, sino ang magaling na pinuno? Sasabihin natin, yung pinakamaraming taong sumusunod sa Kanya. Yung maraming taong nasa ilalim niya. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na pinuno, yung maraming taong pinaglingkuran niya. Yung mga maraming taong sinunod niya. Baliktad, di po ba? Sa atin, ang tunay na pinuno, yung maraming sumusunod sa akin. Kaya hangang-hanga tayo sa mga taong ang daming mga alipores. Dahil maraming sumusunod sa kanila. Pero kay Jesus Nazareno, pag marami ang iyong sinusunod dahil ikay tunay na lingkod, ikaw ang tunay na pinuno. Sino ang tunay na dakila sa mata ng mundo? Pag ikaw ang tinitingala, pag ikaw ang nasa taas, ikaw ang pinakadakila. Pero kay Jesus Nazareno, ang nagpapakababa,
siya ang tunay na dakila. Mga kapatid, ito ang nais ituro ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Nag-uunahan sila. Sino ba ang mataas? Sino ba ang dakila? Sino ba ang pinuno? Pero iba ho ang panukatan ni Jesus Nazareno. Kaya nga katulad ng ipinakita at pinalala sa atin sa unang pagbasa ni San Pedro, ang mga bagay-bagay dito sa mundo parang bulaklak at damo. Opo, kay gaganda ng bulaklak nakita natin sa altar. Pero alam natin, matapos lang ng ilang araw, lalo na dito sa atin, sa simbahan, mainit, hindi tayo aircon. Ilang araw lang, matutuyo din ho lahat yan. Mabubulok din. At ganun din ang paalala sa atin, ang kayamanan ba nating kinakamkam, pinag-iingatan, pinag-iipunan, yun ho ba yung mauubos din? Maglalaho din? Maiiwan din? Mga kapatid, sa araw na ito, ipagdasal natin na maalala natin, katulad ni San Pablo, ika-6, ang panukatan ni Jesus Nazareno. Ikaw ba'y tunay na mayaman? Huwag mong bilangin ang iyong naipon. Bilangin mo ang iyong naibigay. Ikaw ba'y tunay na pinuno? Huwag mong bilangin kung ilang taong nasa ilalim mo at naglilingkod sa iyo. Bilangin mo kung ilan ang iyong pinaglingkuran. Ikaw ba'y tunay na dakila at mataas? Huwag mong bilangin kung ilan ang nasa baba mo. Bilangin mo kung ilang beses kang nagpakababa at tunay na naglingkod. Sapagkat doon matatagpuan, doon masusukat kung sino ang tunay na deboto, kung sino ang tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno.